Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Sa umagang ito ay may pagkakataon tayong muli upang ang kanyang salita ay ating mapagbulay-bulayan. So, kamusta po kayo sa mga araw na nagdaraan? Sana po ang aking dalangin nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at ang biyaya ng Panginoon ang siyang patuloy na pumunok sa inyong mga puso. Sa umagang ito, ating pong pag-aaralan ang salita ng Diyos sa aklat po ng Exodus. Ito, tema po natin ngayong umaga ay ang The Journey of the Children of Israel. Yan po ang ating tema. At ito po'y pinamagatan ko pong ating mensahe ng Panginoon, Bitter for Better. Bitter for Better. Basahin po natin ang ating pong pagbabatayan sa Exodus chapter 15, mula po verse 22 hanggang verse 27. Ganito po ang ating mababasa. At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula, papunta sa ilang ng Sur. At sa loob ng 3 araw, naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Dahil dito, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Ano ang iinumin natin? Kaya humingi si Moises sa Panginoon. At ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy at inihagis ito ni Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Doon ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautosang ito para subukin ang katapatan nila sa Kanya. Kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon ay inyong Diyos at gagawin ng mabuti sa akin at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo. Dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. And then last verse, verse 27, at dumating sila sa Elim, kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma, at nagkampo sila malapit sa tubig. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita. Gaya po ng aking nabanggit kanina, pinamagatan po natin itong bitter for better. Bakit nga ba nagiging bitter ang isang tao? Kadalasan kapag tayo po ay nadidisappoint. Disappointed tayo sa isang bagay. Meron tayo ina-expect, may inaasahan tayo, o nag-assume tayo, at hindi nangyari yung ating inaasahan. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng bitterness, kapaitan sa ating kalooban. So dito po, may 3 puntos po tayong bibigyan ng pansin sa ating pong nabasang teksto. Ang una ay, bakit nga ba ito pinahihintulutan ng Panginoon? Sa buhay po ng mga Israelita, ay sila po ay tinawag ng Diyos at nang palayain po sila. Dito po sa ating mapa, makikita natin sa ating television, no, sa screen natin, ay mula po sa lugar po ng Egypt, yan, sa Ramesses, ay pinalaya sila ng Panginoon. Naglakbay po sila mula rito patungo po ng lupang pangako sa Kanaan. Pero kung tutuusin, sabi nga ng Panginoon, dito po sa Exodus chapter 13, verse 17 and 18, may personal na rason ng Panginoon na kung tutuusin, mayroon daan patungo rito. Dadaan sila ng Palestine. Pero hindi po yun ang niloob ng Diyos. Sabi niya, sa mga salita niya, dahil baka mamaya, kung sila ay makakita ng kalaban, no, at sila'y bumalik, maisipan na lang bumalik kung dito lang ang daan. Kaya minabuti ng Diyos na dito po sila sa padaanin. At ang Diyos po ay may personal na rason, no? May personal po siyang purpose para po sa hintulot niya na daanan nila ang iba't ibang station po na yan na kanilang pinagdaanan. Pero this time po, mga kapatid, dito po tayo focus. Dito po sa binasa nating teksto kanina, sa verse 22 hanggang 27, ay dito lamang po sa 2 station na to tayo magbibigay ng pansin. Sa station, dito po sa Mara, at dito po sa Elim. So, may 3 bagay po tayong bibigyan ng pansin dito. Ang una,
Ang una po ay, bakit nga ba dumarating yung mga disappointment? Pinapahintulot to ng Diyos sa atin, no? At yung kapaitan sa ating buhay. Una ay disappointment or bitterness are for testing. Para po ito sa tayo subukin. Ayun po ayun sa verse 22 to 25, no? Ang linaw po sabi sa verse 25, sabi dito, no? Pinahintulot ito ng Diyos para subukin sila, no? At alamin ang kanilang mga puso ang katapatan sa Panginoon. Pero dito po makikita natin na sila ay dumaan po doon sa ine-expect nila. Dahil imaginein po natin, no? 3 araw po sila na naglakbay. Pero napakabilis po nilang makalimot. 3 days pa lang pong nakalilipas mula po doon sa isang napakalaking milagro na witness nila kung paanong tinawid sila ng Panginoon sa lupa, sa dagat na pula, no? Ay nakalimutan agad nila. At dito, pagdating dito sa verse 23, sabi dito, nagreklamo sila, no? Kay Moises, sapagkat nauuhaw sila. Sa tutuusin naman, mga kapatid, valid reason naman po. Unang-una, imagine mo, naglakbay ka. Siyempre, natural, ay mauuhaw ka, no? 3 araw, wala na sila. Mga baon nilang tubig, naubos na. Kaya't nang dumating daw sila dito sa Mara, sabi sa talata, wala silang makitang tubig. So, nagreklamo sila. At nung sila naman ay makakita, sabi dito, sa verse 24, dahil dito nagreklamo ang mga Israelita kay Moises, anong aming iinumin? So, kung tutusin, valid reason. Kaya lang ang problema dito, mga kapatid, yung kanilang attitude. Yung kanilang attitude. No? Given talagang kailangan nila ng tubig, pero yung kanilang pagrereklamo ang isang bagay na ayaw ng Diyos. Kung mapapansin natin, no, sa 1 Corinthians chapter 10, marami pong namatay sa kanila nung panahong yon dahil sa kanilang pagrereklamo. Tignan po natin sa ating panahon ngayon. Marahil sa iba ay isa itong first encounter natin, itong coronavirus. At marami sa atin, yung ina-expect natin, yung mga plano natin, hindi nangyari. This summer, sana ganito pupuntahan natin, ganito gagawin natin. Pero lahat ng ito, no, ay hindi nangyari ang lahat ng ating inaasahan o inaasam. Pero, dapat bang maging mapait tayo? At ba tayo magreklamo? Hindi dapat, sapagkat ayaw ng Diyos. Bakit niya tayong minsan pinapahintulutan, daanan natin ito, katulad ng mga Israelita, yung journey ng kanilang buhay, ay una nais niyang subukin tayo. Pinahintulutan ito ng Panginoon to test us, no? Upang subukin tayo. No? Saan ba tayo lubos na magtitiwala? Sa ating negosyo, sa ating company, sa ating sarili? Ngayon po, nakailang araw, almost 3 weeks na po tayo. Ang tanong ko, nagutom po ba tayo? Sumala po ba tayo sa pagkain? At dyan po makikita natin sa trabaho, yung provision ng Panginoon. Tapat po siya sa kanyang mga salita. Sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya lang nakakalungkot, maraming tao, parang kagaya rin mga Israelita. No? Puro reklamo. Katulad nito, nag-request sila dati ng naman. At nung binigyan sila ng Panginoon ng karne, nagreklamo naman. Sabi na, puro na lang bamana, puro na lang bapugo. No? Kung minsan, ganun din po sa atin. Hindi lang po yung mga bata, kung minsan maging mga adult. No? Ang bata, pag ang ulam, uulitin na ng 3 beses. Ito na naman ang ulam. Maging ang adult kung minsan. No? Ay puno rin ang pagrereklamo. Ayaw po ng Diyos yan. Sa halip, ang nais po ng Diyos, magkaroon po tayo ng thankful heart. Maging mapagpasalamat. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa Diyos. So, tandaan natin, kuminsan po ang mga pagsubok ng Diyos ay nagpipretend, no? Na parang kuminsan parang crisis o kaya naman ay isang pangyayari, no? Problema, pero ito isa pang kaparaanan ng Diyos para tayo subukin. Makita kung anong laman talaga ng ating puso. No?
Kung susunod ba tayo sa Panginoon o hindi. Kung magrereklamo ba tayo o hindi. At totoo lang po, sa panahon po ng mga crisis sa buhay, diyan lumalabas talaga yung ating tunay na attitude. Yung character natin sa panahon ng crisis. Meron ba tayong pagrereklamo o meron tayong contentment? Meron tayong satisfaction? At kung wala ka nito, tanging sa Panginoon lang. Ang satisfaction natin, wala sa anumang mga bagay na ito. Unang-una, sa Diyos lang natin ito masusuntuhan. Sa ating Panginoong Kristo, ang sabi nga niya, ako'y naparito para magkaroon kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tanging sa Panginoong Hesus lamang ito. So, makita natin ang una ay yung disappointment. Ito'y kaparaanan ng Diyos to test. No? To test them, para subukin tayo. No? Pangalawang bagay, sa verse 25 and 26, disappointment ay dumarating po o yung bitterness sa ating buhay sapagkat disappointment are for teaching. No? To teach us, para turuan tayo. Yung pagsubok o yung testing sa atin, mga bagay na narinig, natutunan natin, nabasa sa Biblia, at ngayon papadaanin tayo ng Diyos sa isang pangyayari, sa isang circumstances, para subukin tayo kung natutunan ba natin yung narinig natin sa preaching. Tumimo ba talaga sa ating puso? Sa verse 25 and 26, ang sabi dito, sabi sa verse 25, babasahin ko po sa inyo, sabi ng salita ng Panginoon, kaya't humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at ipinakita sa kanya ng Panginoon ang isang putol ng kahoy at inihagis ito ni Moises sa tubig at nawala ang pait ng walang complaints. Isang ginawa niya, sabay-sabay mo magdadaingan yan. No? Sabay-sabay magrereklamo. Kami wala kaming tubig, nauho kami. So parang na-imagine ko po ngayon yung ating pong mga LGU. No? At maging ang ating pong government official. Marami po ay pagod na nga sila. Hindi pa na-appreciate. Sa halip, reklamo pa rin ang aabutin. Kagaya nito ni Moises. No? Pangungunahan niya itong ilang libong katao. At sa kanya lahat babagsak yung reklamo. Pero ang maganda kay Moises, una, nung dumating sa kanya mga complaints, mga daing nila, ang unang ginawa ni Moises, iniluhod ang kanyang tuhod. Nanalangin sa Panginoon. Sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Sa Diyos na makatutugon ng lahat ng suliranin at pangailangan ng tao. So anong sabi sa verse 25? Humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. At ito po maganda mga kapatid. Isang bagay na ina-assure sa atin ng Panginoon. Every time na tayo nananalangin, ang Diyos po ay nagbabaling ng kanyang tenga, pakinig sa ating mga daing. At hindi po siya nagwawalang kibo, kundi sa halip siya po ay gumagawa ng kanyang sariling kaparaanan upang ang kanyang kaluwalhatian ay mahayag sa takdang panahon. No? God will make a way. Sabi nga rito, no? Sabi ng awit. And then, ang sabi sa verse 25, at ipinakita ng Panginoon, ito sagot ng Diyos, no? Immediate answered ng Panginoon sa kanilang panalangin ni Moises. At ipinakita sa kanya ng Panginoon ang isang putol ng kahoy at inihagis ni Moises sa tubig, no? Yung kahoy. Mali mo pag kung paano po tutugunan ng pangangailangan nila ng tubig na uhaw sila. And then pagdilat niya, ang ipinakita sa kanya ng Panginoon na sagot, ay isang pirasong kahoy, isang putol ng kahoy na nasa kanyang tabi. Siguro kung natural na kaisipan ni Moses yung pairanin, no? Sabi ng Diyos, ayan, kunin mo yung kahoy. Siguro kung natural lang na kaisipan niya at wala siyang pananampalataya, sasabihin niya sa Diyos, Panginoon, tubig po hinihingi nila, hindi kahoy. Pero ang sabi ng Diyos, ayan yung kahoy. Kunin mo at isawsaw mo dun sa tubig, sa Mara. No? Ibig sabihin daw po ng Mara, kaya pinangalan ng Mara yung lugar na yon, sapagkat ito yung lugar, no, ng mapait. No? Kaya pala pinangalan ng Mara. At nung makita ni Moises yung kahoy na yon, and then by faith, itinubog po niya, sinawsaw po niya yung kahoy na yon doon sa tubig. Ano pong nangyari? Ayon po sa talata, sabi, at ipinakita ng Panginoon sa kanya, kay Moises, ang isang putol ng kahoy at inihagis ito ni Moises sa tubig. Ito po. At nawala ang pait ng tubig.
So isang napaka malaking miracle ang ginawa ng Diyos na na-witness ni Moises at ng kanyang mga kababayan itong pagsagot ng Diyos sa kanilang dalangin. So mula po doon sa mapait na inumin, no, mula sa lugar ng Mara, nung isawsaw daw po ni Moses yung kahoy na yon. Na-neutralize, naging neutralizer po yung kahoy. Naging lasang Sprite or 7-Up. Commercial po. No? So naging lasang Sprite, nagsumara po yung tubig. At ganyan po sa atin mga kapatid. No? Sa mga dalangin natin, wag po nating pressurein ng Diyos. Pero this time, nakita natin, no, sa pagkakataong ito, right now and then, yung kanilang panalangin, sinagot ng Panginoon immediately sa isang mahimalang kaparaanan ay sumagot ang Diyos. So dito nakita natin na talagang ang Panginoon, kapag po tayo lubos na nagtiwala sa Kanya, magpapakilala at magpapahayag siya sa ating mga buhay. Ang pangalawang bagay, bakit po dumarating tayo, pinapahintulutan ng Diyos, ang layunin niya sa mga disappointment na dumarating sa ating buhay, ay upang turuan tayo, to teach us. Ang sabi rito, at doon ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at ang kautosang ito para subukin ang kanyang katapatan sa kanila kung susundin nila ng buong puso ang kautusan ng Panginoon at gagawin ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman, sabi ng Panginoon. So isang pagtuturo ng Panginoon sa panahon ng mga krisis sa ating buhay, tinuturuan tayo ng Diyos. No? Katulad po sa panahon ngayon. No? Lahat tayo ay talagang naapektuhan itong krisis na dumating sa atin. Anong tinuturo sa atin ng Panginoon? Una, maging good steward tayo ng mga resources ng Panginoon. No? Maging mabuting katiwala. At isa pang bagay dito na lumalabas sa atin sa panahon ng krisis, yung ating ability. Dati, ang ulam natin, 3-3, 4-4. Pero dahil ngayon taghirap, no? Nasa kahirapan tayo, nagiging maabilidad tayo. No? Yung ulam, nagagawa nating paramihin. Yung simpleng ulam, nagiging maabilidad tayo. So yan po, lumalabas po yung mga ability ng ating mga nanay, no? Karamihan, mga babae. No? At ganoon din yung mga tatay. Yung abilidad lumalabas sa panahon ng crisis sa buhay. Kaya may tinuturo sa atin ng Panginoon. No? May tinuturo sa atin. At higit sa lahat, may nire-reveal sa atin ng Panginoon patungkol sa kanyang sarili. Sabi po dito sa verse 26, hindi ko kayo padadalhan ng mga salot at sa halip, no? Ako ang Diyos na nagpapagaling sa inyo. Gustong ipakita ng Panginoon na I am the God who heals. Ako ang Diyos na nagpapagaling. No? Sa mga panahon nating tayo dumaraan sa mga problema at suliranin sa buhay, kahirapan, may tinuturo sa atin ng Panginoon. Una, bakit ba ako nagigipit? Baka mamaya, masyado tayong gastador. Tinuturuan tayo ng Diyos na magtipid. No? Ano ba mga problema ang dinaraanan natin? Baka mamaya, yung mga desisyon natin ay hindi natin sinasangguni sa Panginoon at bahala na lang tayo. Baka tinuturuan tayo ng Diyos na dumepende at humingi ng counsel sa Kanya. No? Sabi nga ni Pablo, di ba? For me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay sa atin ay si Kristo. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Mula nang tayo nakipag-isa kay Kristo, tinatawag natin siyang Panginoon. Pero talaga bang siya ay Panginoon ng ating buhay? Siya ba talaga yung nagmamando? Siya ba talaga yung nasusunod sa ating mga buhay? O nananatiling tayo pa rin ang may hawak ng manibela ng ating buhay at saan tayo gustong pumunta, doon tayo babaling. So tinuturuan tayo ng Panginoon sa mga panahong ito, no? Na tayo dumaraan sa mga crisis sa buhay at mga disappointment. Gusto ng Diyos na ang ating buhay ay maging angkop ang ating paglakad, pamumuhay ayon sa kanyang salita. Ito ang nais ng Diyos na makita, no? Sa Israel at maging sa ating panahon ngayon, sa church. Tayo ay matutong sumunod sa kanyang mga salita. And then lastly, pangatlo po, no? Disappointment ay hindi po are temporary. Tandaan po natin. Ang una po natin, no, disappointment are for testing. Para lang po ito, trials lang po ito sa atin ng Panginoon. Pagsubok lang. And then, pangalawa, disappointment are for teaching. Para tayo turuan. No? And then lastly, pangatlo po, disappointment are
temporary. Ano po sabi sa verse 27? So, after Mara, yan, dito po, after Mara, dito yung mapait, then nagtuloy po sila ng kanilang paglalakbay at sabi doon sa pangalimang station po nila, verse 27, at dumating sila sa Elim. Ano pong meron sa Elim? Ang sabi po dito, kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma at nagkampo sila malapit sa tubig. Kita nyo na? Ilang sandali lang pala, ando na sila, dadali na sila ng Panginoon doon sa lugar. A place of comfort. No? Ano po ito? Dinala sila ng Panginoon sa Elim. Una, yung Mara, lugar ng kapaitan, mapait, literally mapait yung tubig. At doon naging bitter sila sapagkat nagreklamo sila, wala silang mainom at nakakita nga ng tubig, mapait naman, hindi mainom. Pero nakita nila nagmilagro ang Diyos. At pagdating dito, tuloy sila ng kanilang paglalakbay at dumating daw sila sa lugar ng Elim. Anong meron sa Elim? 12 bukal. No? Dito, kahit maligo sila, hindi sila maubusan ng tubig. 12 bukal. At ang sabi, 70 puno ng palma. Sapat ito para masilungan nila. Yung puno po ng palma, kung nakakita po kayo ng puno ng kamansi, no? Yung parang langka. No? Yung mas malaki po yun sa langka. No? Yung puno po ng kamansi, mapakalalapad po ng dahon nun. No? Parang yun po yung papayungan, no? Sisilungan po nila. So, 70, no? 70 na puno ng palma para masilungan nila. At doon daw po sila nagkampo, malapit sa tubig. So ano pong pinapakita nito? Disappointment or crisis is temporary. Hindi po ito magtatagal. Katulad po ng ating kinakaharap ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po ito panghabang buhay. Ito pong kinakaharap natin ngayon na hamon at crisis ay pansamantala lang. Tandaan natin, after Mara, there is Elim. Mara, kapaitan, and then there is Elim. A place of comfort, a place of prosperity. So nakita natin, no, pinasagana ng Diyos. Yung kakulangan nila doon sa Mara, sumagana naman sila rito. 12 bukal. Dinala sila na doon ng Panginoon. So anong kinalalagyan natin ngayon, mga kapatid? Na tayo ba ngayon nasa panahon ng kahirapan? Nasa banig ng karamdaman? Nasa matinding problema at hamon ng buhay? Tandaan natin, mga kapatid, lahat po ng iyan ay pansamantala lang. And time will come, lahat ng ito ay wawakasan ng Panginoon. Tatapusin niya ito. Sa mga tunay na sumampalataya sa Panginoong Yesus, may pangako po siya sa atin. Sabi po ng Revelation 21 verse 4, doon, pagpasok natin sa langit, papawiin niya ang ating mga luha. Wala nang lungkot, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan. Doon po sa lugar ng langit, sa piling ng Diyos. At maging dito sa kasalukuyang buhay natin, kung tayo may dumaraan sa mga problema at suliranin, o mga pagsubok sa buhay, hindi po habang buhay yan. Lahat po ng yan ay temporary lang. Again, after Mara, there is Elim. Pinapahintulutan lamang tayo ng Diyos na dumaan sa lugar ng Mara, problema, disappointment, o crisis, sapagkat nais niya na mapabuti tayo. Ano pong sabi ng James chapter 1 verse 2? Magalak kayo kung kayo ay nakakaranas ng samot-saring pagsubok. Ba't po sinabing magalak? Magagalak pa ba ako? Naghihirap na nga kami. Magagalak pa ba ako? Meron na nga akong sakit. Hindi po yan sinasabi ng simulat o si Santiago. Magalak tayo sapagkat after po ng mga pagsubok na yan, yung layunin ng Diyos, yung ibubunga o magiging resulta after na tayo paraanin ng Diyos sa mga pagsubok, after po nating malampasan yan, ito po'y magbubunga sa atin. Una, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ng maturity, no? Ng strengthen, no? Sa ating mga faith, sa ating pananampalataya sa Panginoon. No? At yung endurance, yung pagtitiis, pagtsatsaga natin, no? Lalong nahahasa. No? Kaya nga sabi ng verse 4, hayaan ninyo. Ano po sabi ng James chapter 1 verse 4? Hayaan ninyo. No? Pabayaan ninyo
na kayo ay dumaan. No? At inyong hayaan na ang lubos na pagtitiis ang gawa at utos upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakailanganin. So, hayaan natin, huwag tayong mag-shortcut. No? So, ano bang prayer natin dito sa dinadaanan nating crisis ngayon? Sana, Panginoon, mawala na to. Diba? Marahil, hindi po masama. Pero ano bang motibo natin? Ba't gusto nating mawala? Maganda po ang dalangin natin, Panginoon, ano pong nais ninyong ituro sa akin sa mga pangyayaring ito sa aking buhay, sa aking personal na buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia, o sa aming bansa bilang isang mamamayan ng Pilipinas o saan man tayong bansa, lugar na nakabilang. Ano bang gustong ituro ng Diyos? Ano bang gusto niyang baguhin sa aking buhay? Nawa, yun pong ating maging bukas na kalooban at puso sa harapan ng Diyos. No? Sabi dito, hayaan natin na gumawa ang Diyos. Huwag nating shortcutin. No? Madaliin. Kailangan nating daanan ng mga station na yan sapagkat sa bawat stasyon at lugar na papahintulutan tayo ng Diyos, meron siyang itinuturo, meron siyang gustong i-reveal, ihayag sa ating mga buhay. Tandaan natin, tayo, bitter for better. Ikaw ba may kapaitan, may suliranin ngayon? Nais ng Diyos na mapabuti ka. Nais ng Diyos na mas maging mabuting tao ka. Nais ng Diyos na maging mas mabuting Kristiyano ka. Nais ng Diyos na mas maging mabuting mamamayan ka. At ang Diyos ang siyang maluwalhati sa ating mga buhay. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. God bless you.